Maya-maya lang, waribay bigla na lamang lumitaw sa gitna ng dagat ang isla ng Pag-asa. Tulad din ng dati, malugod ang pagtanggap sa amin ng mga opisyal at sundalo. 8 sa mga isla dito sa Spratlys ang sinasabing atin. Pag habang papalapit pa kami, tumatakbo na rin sila. Hinahabol nyo, parang inaano nyo, pinapalayo nyo sila. Namin sila. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Sa 14 na taon ko bilang isang journalist, ang aking mga adventure o misadventure sa Spratly Islands ang isa sa aking mga hindi malilimutan. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang isla ng Pag-asa, isa sa mga isla sa Spratlys na inukupa ng Pilipinas. Subalit naligaw noon ang aming eroplano. Hindi nakita ang Pag-asa. Sa halip ay mga islang inukupa ng ibang bansa. Naubusan din ng gasolina ang aming eroplano at napilitang maglanding sa isang hindi kilalang isla. And the rest, as they say, is history. June 1989, 2 buwan matapos kaming mawala, lulan pa rin ang parehong eroplano at kasama pa rin ang aming mga dating kasama, pati ang aming piloto, kami bumalik. Sa wakas, natagpuan din namin ang Pag-asa. At dooy nasaksihan ko ang kagandahan at kalungkutan ng isa sa mga islang pilit nating idinidepensa bilang atin. Nagsagawa ng eleksyon ang COMELEC doon. Pagpapatibay daw ito sa ating karapatan sa Spratlys. Kung doon nga na may naisa sa katuparan maging ang mga prosesong politikal tulad ng halalan, walang bansang makapagsasabing hindi ito atin. 10 taon na ang nakalipas. Kay rami nang nangyari. Mukhang umigting ang kompetisyon sa pagitan ng mga bansang umaangkin sa Spratlys. Nangahas maging ang China na sakupin ang malinaw na teritoryo ng Pilipinas, ang Panganiban o Mischief Reef. Sa katunayan, noong May 1995, nagka-komprontasyon ang isa sa ating mga barko sa isa ring barko ng China sa karagatan malapit sa Mischief Reef. Wala namang karahasang naganap, subalit malinaw na maari muli itong mangyari hanggat ang China ay nanatili doon. Nitong 1999, mahigit 2 linggo pa lang ang nakakaraan, binalikan namin ang Spratlys. Halos lahat tulad pa rin ng dati, pero meron din namang ilang pagbabago. Dati wala silang tricycle dito, ngayon meron na. Nadagdagan ang puwersa at kagamitan ng ating mga sundalo. Kung nooy mga maliliit na mga bangka lamang ang gamit nila sa pagpatrolya, ngayon meron na silang speedboat. Marahil dahil tila may tensyon sa pagitan ng mga bansang nasa Spratlys, mas iba yung atensyon ang inuupol dito ng ating gobyerno. Wala ring dudang mas mabuti ang kalagayan ng ating mga sundalo ngayon kesa dati. Welcome to the Spratlys. Ako po si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Ano nga bang meron sa mga islang ito at 6 na mga bansa, kabilang na ang Pilipinas, ang umaangkin sa mga napakaliliit na mga islang ito?
Samahan niyo po kami sa aming pagpatrolya at pagbisita dito sa Spratlys. Hindi mo makikita ang Spratlys sa mga ordinaryong mapa sa sobrang liit na mga isla na umaabot ng 200 ang kabuuang bilang. Karamihan sa mga ito ay mga reefs, atolls o shoals lamang, mga bato o coral na nakalitaw sa dagat. Pero gaano man kaliliit, pinag-aagawan pa rin ito ng mga bansang Vietnam, China, Taiwan, Malaysia, Brunei at ang Pilipinas. Sa 8 islang sinasabi nating atin, ang pinakamalaki at pinakamadaling marating ay ang isla ng Pag-asa. Ito ang eroplanong magdadala sa amin sa isla ng Pag-asa, isang Air Force Nomad plane na tulad din ng mga nasakyan ko ng eroplano noong 1989 noong una kaming tumulak ng Spratlys. Noong umagang yon, hindi dumating ang truck ng gasolina kaya't mano-mano ang paglagay ng gas. Puno ang eroplano, marami rin kaming dala kaya't kailangang balansihin ang mga ito ng mabuti. Bandang 10:00 ng umaga, larga na kami. Tunay ngang napakaganda ng Palawan. Masukal pa ang mga bundok. Katamtaman daw ang lagay ng panahon. Nasa kondisyon ang eroplano. Gayunpaman, taimtim akong nanalangin na sana'y ligtas kami sa maliit na eroplanong ito. Lalo na't puro dagat ang aming mga dadaanan. Napakaraming maliliit na isla at coral reefs na matatanaw mula sa ere. Ang isa dito'y pinangalang Panganiban o mas kilala sa tawag na Mischief Reef. Lumapit pa ang aming eroplano. Ang mga akala ko'y barko noong una, yun pala'y mga gusali o building sa gitna ng dagat. Ito ang mga itinayong structures ng mga Chinese na noong unay silungan lamang daw ng mga mangingisda. Kung papaniwalaan nga ito, bakit tila napaka-high-tech namang silungan ng mga ito? Sarado dati ang reef pero dininamita di umano ito ng mga Chinese kaya't may mga puwang ito ngayon. Ito'y upang makapasok sa lagoon ang kanilang mga barko. 2 sites o sa 2 parte ng reef nagtayo ang mga Chinese na mga gusali. 4 daw sana ito pero aywan kung anong nangyari at hindi nila ipinagpatuloy ang 2 pa, bagamat nakatayo pa rin ang mga foundation ng mga ito. 1995 nang magsimulang manmanan ng Philippine Air Force ang panghihimasok ng China sa Mischief Reef. Noong unay mga kubo-kubo lang at tangke ng tubig ang ipinapatayo, pero tuloy-tuloy ang paggawa at kung minsan pa nga'y pati mga construction workers ay nakunan ng litrato hanggang sa mabuo ang mga gusali. Isa ito sa mga pinakahuling kuha ng Mischief Reef
At dito makikita kung gaano na kalayo ang ginawang pagsakop ng China sa ating teritoryo. Sabi nila, mga kubo lamang daw ito ng mga mangingisda. Pero dito makikita na meron na silang itinayong helipad para sa mga helicopter at parabolic antenna na posibleng gamit nila sa komunikasyon. Bukod pa dyan, iwinagayway na rin nila ang sarili nilang bandila sa malinaw na teritoryo ng Pilipinas. An occupied Mischief Reef or Pangaliban Reef, which is only 130 nautical miles from the mainland Palawan. 130 nautical miles lamang ang layo ng Mischief Reef mula sa Palawan. Sa ilalim ng tinatawag na Law of the Sea, anumang teritoryo na may layong 200 nautical miles mula sa atin ay atin. Kaya't maliwanag na ang Mischief Reef ay ating teritoryo. Pero bakit nangahas pa rin ang China na sumakop sa Mischief Reef? Bakit konkreto at high-tech tila ang mga itinayong structures? Saan kaya nila gagamitin ang mga ito? Magbago pa kaya ng isip ang China at magpa siyang umalis ng Mischief Reef? Dito sa Maynila, ilang beses naming pinangkang makuha ang panig ng Chinese Embassy pero hindi kami pinaunlakan. Kaya't hanggang ngayon, tanging pinanghahawakan ng ating gobyerno na panig ng China sa issue ng Mischief Reef ay ito. The South China Sea is a Chinese lake, and that all islands, islets, shoals and reef, banks within the area are part of China's territory. Ang buong South China Sea ay isang lake na pagmamay-ari ng China, kaya't lahat ng narito, kabilang na ang Mischief Reef, ay sa China. Samantala, hindi na nagtagal pa ang aming eroplano sa Mischief Reef. May sinusunod daw kasing rules of engagement ng Air Force, hindi pwedeng masyadong mababa ang lipad at hindi rin pwedeng maraming ikot dahil baka raw isipin ng mga Chinese na sila'y hinahamon. Paano po yung rules pag lumilipad dito, pag malapit? Usually, isang pass lang ang ginagawa namin if it is recon flight. So, avoid provocation. Ayaw daw kasi natin ng away sa ngayon, kahit na maliwanag na paglapastangan ang ginawa ng China. 3 oras na ang nakalipas mula nang kami umalis ng Puerto Princesa. Malayo pa ang pag-asa. Maulap ang aming mga dinadaanan. Samantala, oras na para mananghalian. Maya-maya lang, waribay bigla na lamang lumitaw sa gitna ng dagat ang isla ng Pag-asa. Tradisyon sa mga pasahero ng Air Force na pumalakpak pag-landing ng eroplano. Para sa amin, pagpapasalamat din ito sa aming matiwasay na pagdating sa Spratlys. Okay. Ang pagbabalik. 9 na taon na ang nakalipas mula ng huling pagbisita ko sa Spratlys. Tulad din ng dati, malugod ang pagtanggap sa amin ng mga opisyal at sundalo. We will enjoy your stay here overnight. Thank you po. Okay. Pero kung nooy madalian lamang ang aking pagbisita, balikan ika nga, ngayon nakahanda kaming magtagal ng kaunti. Dito kami matutulog. Problema namin kung saan ang magandang ipagpilit namin sa iyo. Kung saan sir, kahit saan. Samantala,
kodakan muna. Hindi yan. Ano yung mga bilin ho sa inyo? Sabik na sumalubong ang ilan sa mga sundalo upang makuha ang mga padala. Hindi na padala yung relo ko? May mga bilin-bilin sa kanila. Kala ko nawala na. Iwan ko roon. Kung sa bagay dito sa Spratlys, pwede mong kalimutan ang oras. Busan na. Wala ka na ba masuot? Pero ano, Ano yung binilin mo, Sarge, o pinadala lang? binilin. Binilin. Sige, buksan mo. Kaya na. Bago. Dati ang Spratlys ay destino para lamang sa mga sundalong may atraso o kaso. Parusa ito sa kanila. Pero ngayon, regular na lamang itong tour of duty para sa mga taga-Air Force, Navy at Marines. 2 buwan na lamang bago sila relyevohan, hindi tulad ng dati na umaabot ng 6 na buwan. Tama lang daw kasi ang 2 buwan bago maburyong o sobrang mainit ang isang sundalo. Samantala, kailangan muna naming ayusin ang aming mga gamit. Dala kayong kulambo, ma'am? Kulambo, wala. Marami naman. Bahala na. Ay, wala namang malaria dito, ma'am. Bilang driver si Roy, isang sundalo ng Navy. Siya na rin ang aming nagsilbing tourist guide. Ito yung ice plant, ma'am. Ba, may ice plant na kayo? Kaya lang, hindi operating ngayon, ma'am. Ito na, ma'am. Ito. Saan ang paliguan dyan sa balon? Saan Saan ang balon? Saan yung ano dito? Ito, ma'am, balon to, ma'am. Malapit? O sige, okay na yan. Solve na kami dyan. Hotel. Ang lugar na ito ang tinatawag nilang Fisherman's Village. Nais kasi ng ating gobyerno na lumago ang anumang kabuhayan sa mga islang sakop natin. Pagamat tila hindi naman ito umuusad. Sa ganitong paraan, umaasa ang pamahalaan na lalo pang lumakas ang ating posisyon. 8 sa mga isla dito sa Spratlys ang sinasabing atin. Ang pinakamalaki dito ay ang Pag-asa Island. Ito lamang ang may runway. Pero ang opisyal na tawag ng ating gobyerno sa mga islang ito ay Kalayaan Island Group. Ito'y upang ipahiwatig na rin ang ating official claim. Ang Pag-asa ay itinuturing na isang munisipalidad na sakop pa rin ng probinsya ng Palawan. Kaya nga tuwing national at local elections, ay pumupunta rito ang COMELEC upang magsagawa ng halalan. Noong 1995, naging mahigpit ang laban sa pagka-mayor at tulad din ng eleksyon sa maraming bahagi ng Pilipinas, dito'y walang natatalo. Meron lamang di umanong nadaya. Pero sa ngayon, wala dito ang nanalong mayor kundi nasa Puerto Princesa. Bihira lamang siyang magpunta dito. Ang ganda. Kalimitan kasi pag mag-socialization kami, buong tropa, dito kami lahat. Kung tutuusin, maswerte pa nga ang mga sundalong naa-assign sa Pag-asa. Madali-dali itong puntahan, hindi tulad ng 7 pang mga islang hawak ng Pilipinas na binabantayan din ng ating mga sundalo. Mga bangka lamang ang pwedeng makapunta roon o di kaya'y isang LST o Landing Ship Tank ng Navy na tulad nito na kung minsay umaabot ng 3 buwan bago bumiyahe doon. Ayon sa mga sundalong na-assign na roon, kumpara sa 7 pang mga islang hawak ng Pilipinas, ang Pag-asa ay isang paraiso. Kumusta ho buhay niyo dito? Okay naman. Kasi 1 linggo pa lang kami rito eh. Ay, 1 linggo pa lang.
Happy pa eh. Ba't pagka matagal-tagal na? Gusto na mo mga buwan na yan eh. Medyo kan na eh. Gusto na mo. Hinahanap na yung dinaanan ng bata. Nai-miss nyo na yung mga anak nyo, tsaka yung misis nyo? Ay, siyempre normal naman yun kasi relibo na eh. Dapat mapalitan na eh. Ano hong ginagawa nyo usually sa pang-araw-araw? Kasi tulad sa amin, gagawin namin to, itong building na ito eh. Renovation. Ito. Kami mga taga-engineering. Ano pa? Ano pang ginagawa nyo? Tapos, yung tropa naman, lilinis ng surrounding. Tapos, pagkatapos yun, yung mangisda na. Mangisda. Yan ang bukod tanging gawain ng mga sundalong narito. Hindi nila kailangang mag-uniforme o mag-formation man lang. Kailangan lamang nila lambat o pangawin. Anong klaseng mga isda yan? Ito, lapu-lapu ito. Yan. Pamilya ng mulmul ito eh. Sir, tingin ko napaka-relax nyo naman. Parang hindi kayo kinakabahan na katabi nyo yung mga other claimants dito sa Spratlys. Actually, hindi naman kami nag-relax dito. Ginagampanan namin ang tungkulon namin as security dito. Pero yun lang, kaya hindi naman kayo masyado natatakot dahil wala pa naman insidente na inatake dito. Ang pinakamalapit na isla dito ay ang Ituaba, okupado ng mga Taiwanese, at isa pang islang okupado naman ng mga Vietnamese. Nasilip ko na ang mga ito noong lumagpas ng Pag-asa ang sinasakyan naming eroplano noong 1989. Wala namang signs of provocation from the other island na occupied po by other countries. Mula noon, nung bago pa ako na-assign dito, wala pa naman akong narinig na mayroon insidente na inatake ang ibang isla natin ng ibang ng mga Chinese. So peaceful naman po dito generally. Parang ganun nga, dahil marami na rin assign dito ang nagsabi na walang gulo, peaceful na talaga. Subalit isa sa mga nakausap kong opisyal noong 1989 ang nagkwento sa akin ng isang kakaibang pangyayari dito minsan. We have recent shelling from Pugad Island by the Vietnamese. I hope they are not doing this on purpose. But we are here, you are here. We are not afraid. Noong 1988, 77 Vietnamese ang namatay nang agawin ng mga Chinese ang 6 na reefs na okupado ng Vietnam. Umaasa ang ating mga sundalo na kailanman hindi nila mararanasan ang anumang sagupaan sa Spratlys. Sana nga. Sa 6 na mga bansang nag-aagawan sa Spratlys, lamang ang China pagdating sa puwersa. Isa itong superpower o higante. Samantalang ang Pilipinas, langgam. Ayon mismo kay Defense Secretary Orly Mercado, we have an Air Force that cannot fly and a Navy that cannot go out to sea. Kulang man sa gamit, sagana naman sa pagsisikap. Maharating tayong Vietnam. Dito ma'am. Madalas ba kayo magpatrolya, sir, dito? Upo ma'am. Sa gabi mga araw-araw. Pero ang patrolling namin dito sa Buhangin, dito sa shoreline. Madalas bang may mga nakakapasok mga foreign na vessels, yung mga mangingisda na taga ibang bansa? Dito ma'am, sa lugar na ito. May nakikita karami, pero mga once a week, ganun, may isa. Anong ginagawa niyo pag lumalapit sila dito, sir? Pinupuntahan namin sila ma'am. Tapos? Habang papalapit pa kami, tumatakbo na rin sila. Hinahabol niyo, parang inaano niyo, pinapalayo niyo sila. Pinapalayo namin sila. Tinataboy. Wala pa namang mga masamang nangyayari dito? So far ma'am, wala pa. Armado ang ating mga sundalo.
May mga inilagay ding malalakas na klase ng armas sa iba't ibang lugar ng Pag-asa, pero pinagbawalan kaming makuna ng mga ito. Bilang dagdag pang depensa, may mga itinayong bunkers sa palibot ng isla. Bagamat ang ilan sa mga ito'y nakain na ng dagat. Tanging ang mga bunkers lamang na ito ang magsisilbing takbuhan ng ating mga sundalo kung sakaling sumiklab nga ang labanan dito sa Spratlys. Hindi rin naman lingid sa atin kung ano ang kakayahan o kakulangan ng ating Air Force at Navy. Sa ngayon ay walang magawa ang ating mga sundalo, kundi bantayan na lamang ng maigi ang mga islang ito. Sa gabi, iba yung pagbabantay. Itong buong isla, iniikot niya Oo. gabi? Lahat inihikot namin bali 3 sa bawat Team. team. Bali, Ikaw, Navy. Siya, Marines. Siya, Spa, ma'am. spam. Navy rin. Hindi po Air Force. Paano nagdilim? Sanay na kayo? Ay, wala sa talaga. Ganyan talaga ang trabaho namin. Kahit madilim, maliwanag. Okay, mas maganda kung maliwanag, ma'am. Ay, madilim. Bakit? Kasi hindi kami ma-identify na tinagwardyan namin itong isla. Mas gusto nyo pag madilim. Hindi ba malungkot tong ganitong trabaho? Kasanayan lang, ma'am. Walang problema. Ano mas madali, makilaban sa mga rebelde o magbantay dito sa Spratlys? Mas madali rito, ma'am. Bakit? Pinakang parang ano na lang rito, ma'am. Pinakang pahingaan talaga rito, ma'am. Eh, hindi ba nakakatakot? Katabi mo Vietnamese, katabi mo yung Hindi. Taiwanese. Hindi naman po, ma'am. Okay Kasi lang. hindi naman totally na aatak sila rito. Hindi katulad sa mga MI at saka rebelde na ano. Kasi yung rebelde, basta-basta na lang aatak yan, ma'am. Dito, hindi naman siguro. Samantala, maaga pa ang gabi. May mga sariwa at masarap na isdang handa sa amin ng mga sundalo, kasama ang mga delatang baon namin. Malayo man kami sa sibilisasyon, ika nga, paraiso naman itong maituturing. Habang palalim ng palalim ang gabi, gayon din tila ang kalungkutan ng mga sundalo. Wala silang magawa, kundi pilit na lamang itong labanan. Si Commander Benson ng Navy ang pinakamataas na opisyal militar na nandito, pero siya rin tila ang pinakakawawa. Paano'y siya ang pinakamatagal nang nandito sa isla? 6 na buwan, samantalang 2 buwan lang dapat ang regular tour of duty. Mahirap ba yung kalungkutan dito sa yung boredom? Exactly. Kung hindi lang dahil sa kontrabaho, palagay ko, wala magpasahin dito. Because of the job, because we are soldier, we are obligated to obey orders. Kaya nandito. Kayo sir, nami-miss niyo yung mga anak niyo? Yes, of Asawa niyo? course. Kaya kami nag-deliver lang sa video, okay, kunwari nasa bahay ako eh. Kunwari ito mga anak ko, mga pamilya ko na lang. Ang pamilya ni Commander Benson nasa Hulo sa Mindanao. Samantala, ang uman hindi nakaligtas sa Kantyawan. Sa kabilang dako pa rin ng isla, may selebrasyong nagaganap. Alam namin yung happy hour nyo. Happy birthday! Sino may birthday? Talaga? Ilang taong ka na? 27, ma'am. 27 years. 27. Happy birthday, ah! Thank you. Pasensya ka naman kasi wala kaming ibang handa, ma'am. Baka kasi malayo kasi sa perto kami. Ito lang, ma'am, yung namin, yung... O, dilikantahan ka namin ng happy birthday. Pwede, ma'am. Pwede, ma'am. Happy birthday to you. Ready? Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Binabati ko yung mga aking mga mahal sa buhay. Kung kayo'y nanonood ngayon, at nandito kami sa malungkot na isla. Magandang gabi sa iyong lahat kung sino mang nakikinig dyan. Andito kami sa sa Spratly Island.
Siguro sa akala niyo, napakalungkot na lugar ito. Pero kahit pa paano, dito kami nagsama-sama. Binabati ko lang ma'am yung mga magulang ko sa Basilan. Kung nanonood sila sa Lopez, Quezon, ay huwag kayong mag-alala dahil kahit pa paano, nakakaraos kami rito. Ganyan lang ang buhay ng sundalo eh. Magandang araw. Marco sa buhay sa Nara, sa Palawan. Sa aking mga magulang doon sa Cagandiro na huwag kayong mag-alala po na magandang buhay namin dito. Medyo secure kami dito. Ganito rin kaya ang mga sentimiento ng mga sundalo ng Taiwan, Vietnam, China, Malaysia at Brunei na nagbabantay din ng kani-kanilang mga isla dito sa Spratlys. Sana malutas na nga ang problema sa Spratlys. Malaman na kung sino talaga ang dapat na nandito upang makauwi na ang mga sundalo sa kani-kanilang mga tahanan. Jackie, Lobster. Nakaka-pick up din mo kayo ng frequency ng mga Chinese mo. Hindi rin ma'am minsan nakakarinig pero hindi rin namin sila makukuha. Saan yung mga Naririnig Chinese? Sa ano? Hindi rin namin maintindihan ma'am yung mga salita nila eh. So, Bukod sa Chinese, ano pang mga salita? Iba bang mga Vietnamese? Anim na mga bansa, anim na mga lingwaheng malamang ay nagkakarinigan sa radyo, pero hindi naman nagkakaintindihan. Tila malayo pang ang makamtan ang kapayapaan. Samantala, dito ako matutulog sa radio room ngayong gabi. Tahimik ang radyo. Ibig sabihin, tahimik din ang Spratlys. Bukang liwayway sa Spratlys. Simula na naman ang isang mahabang araw para sa mga sundalong binibilang ang bawat sandali hanggang sa sila'y makaalis dito. Hindi ito ang lugar para sa mga mainipin. Bihirang klase lang ng nilalang ang magkakagustong magpabalik-balik dito. Tulad ng ginawa ni Admiral Tomas Cloma noong 1950s. Namatay noong 1996 si Admiral Cloma, pero tandang-tanda pa rin ng kanyang mga anak ang mga ekspedisyon nila sa Spratlys. Doon siya mag-fishing sa mga islas na yon. Noong araw noon, hindi alam na wala yung Spratly, hindi alam na Spratly yon. Ngayon, nung in-inquire niya sa gobyerno kung ano status ng mga isla-isla na yon, lumabas nga sa record ng gobyerno na walang indication sa mapa, sa navigational map, wala, nakalagay lang doon, unexplored. So siya rin ho yung nakadiscover ng mga islands occupied by the other countries now? Oh, yes. It was him. As a matter of fact, after that, it became our private fishing ground until my father decided to claim after verifying the records. Maraming island na puro birds. Albatros at saka meron pang itim yan eh. Mga itim na, hindi mo na kailangan na mamarin eh. Pipick upin mo na lang eh. Tsaka hawiin mo, pagdaan mo, hindi ka yung pupunta ka from one end to the other, hindi ka pwedeng tumakbo. Ganun kadami ang mga ibon doon. Si Admiral Cloma ay kinikilala ngayon bilang discoverer ng Spratlys para sa Pilipinas. Siya at ang kanyang mga kasamahan ang naunang umangkin sa mga isla para sa ating bansa. Kinlaim ng father ko lahat yan. Sila na lang ang pumasok later on. Sila sabi ganoon, this is ours, this is ours. Merong findings na baka merong oil. Apparently, nag-leak out ito. Doon, naglabasan ngayon yan. China, Vietnam. Kung naglabasan lahat yung claimant. Samantalang noong araw, wala. Dahil akala nila, isla lang na baliwan. Ngayon, kaya nagkakagulo. Pero noong unang isiwalat ni Admiral Cloma ang kanyang mga natuklasan, hindi siya agad nirespeto. Hindi rin sinuportahan ng gobyerno. He created
the Free Territory of Freedom Land to legitimize his claim as a nation dahil sa walang support from the Philippine government. Ganon. Nagtayo siya ng kanyang cabinet. Ayun. Nagpagawa siya ng stamps, money, saka ang logo is the albatross. Ipinakulong din ni Presidente Marcos si Cloma noong ideklara ang martial law dahil di umano sa mga ikinilos niya matapos niyang madiskubre ang Spratlys. Sir, sa palagay niyo po, worth it yung mga sakripisyo ng tatay? Yeah. He was happy. He was very happy. Nung yun sa Freedom Land nagkagulo, sabi niya, ang biro mo yan? Kung naunahan tayo ng ibang bayan yan, paano Pilipinas? Dudura ka lang, nandun ka na sa Pilipinas. I mean, yung expression ba, yung napakalapit. My father is already in the history, recognized as the discoverer of Freedom Land. Pero on the other hand, we lost some of the islands ho na claim niya. Ano nararamdaman niya dito? Well, we are just sorry the Philippine government did not support my father at that time. Kung na-support yun, we could have, siguro, may mine na tayo ron, meron na tayong, siguro, baka oil. Ang yaman ng Spratlys ay wala sa kanyang lupa o sa mga maliliit na islang narito, kundi nasa kanyang mga karagatan. Maraming isda at di umano, malalaking deposito ng natural gas at langis. Dito rin nagdaraan ang napakaraming barkong pangkalakal. Sinasabing ang Spratlys ang one of the busiest and most strategic sea lanes in the whole world. Palagay niyo po, is it worth fighting for Kalayaan Group? I think it's worth fighting for, siyempre. Kasi we believe that we still have more gas reserves in that area. With additional data, seismic, additional drilling, I'm optimistic that we still have additional reserves in that area. Sa katunayan, posible daw na naunahan na tayo ng China sa kung anuman ang nasa Mischief Reef. Maraming resources ang Freedom Land na papakinabangan ng Pilipinas, yung fishing, yung mga guano, yung fertilizer, nandun lahat yun. Pero kung haka-haka nga lamang ang pagkakaroon ng oil at gas deposit sa Spratlys, may isang bagay na hindi maikakaila. Ang Spratlys at ang mga karagatang nakapalibot dito ang isa sa pinakamayamang fishing grounds. Heto ang mga pruweba. Mga banyagang mangingisda na madalas mahuli sa ating mga karagatan. Kami tarik. Kami menarik di sana. Di mana? Lautan mana? Lautan Banggi. Banggi. Nahuli raw sila sa lautan na Banggi. Na mukot sila, naglaglag pukot na sa lansya. Hindi naman alam nila na malapit na sa Philippines kasi gabi nahuli sila, alas 11. Mga Indonesia ng mga ito. Isang linggo na silang nakakulong noong sila'y aming makapanayam. Madalas ho bang may mga mahuling mga foreign fishermen? Marami. Kasi since na mag-assume ako rito in 1995, noon mayroong 62 na Chinese, mayroong sumunod 20 na Chinese muli, Indonesians, Malaysians. Lately lang, 1 week, nag-release na kami rito, 50 Malaysian nationals. Ganun din ang naging kaso. Ang sabi nila, hindi nila alam nasa teritoryo na natin. Pero kung tutuusin, moderno ang mga fishing boats na mga banyagang trespassing sa ating mga karagatan. High-tech ang gamit nila. Daig na daig ang marami sa ating mga mangingisda. Kahit na isa-isang tabi mo pa yung sinasabi ng baka may langis o baka may natural gas, ang pinaka-importante rito at 74 million Filipinos, pag nagdoble in 25 years yung ating populasyon, saan natin kukunin ang pagkain natin? Ang isa sa mga major sources natin ng protina ay ang ating mga karagatan. Samantala, pinakaiingatan ngayon ng mga anak ni Admiral Cloma ang mga muhon o markers na unang inilagay ng kanilang ama sa mga isla sa Spratlys. Simbolo ito ng kanyang mga sakripisyo at
ng karapatan ng Pilipinas sa Spratlys. Hindi daw dapat iugnay ng gobyerno ang issue ng Spratlys o mischief leave sa VFA o sa Visiting Forces Agreement ayon sa mga hindi pabor dito. Kung ang batayan ng Visiting Forces Agreement, yung Mutual Defense Treaty, hindi kasaling Spratlys. Pangalawa, ang US hindi naman kinikilala yung ating claim politically as a sovereign over the Kalayaan. Some people are saying na ginagamit itong Spratlys and mischief leave issue para i-blackmail daw yung suporta para sa VFA. Well, you see it for yourself. Kayo na ang tumingin. Kami hindi na magsasalita. The structures, the pictures, the visuals will speak for itself. Alam mo naman yung mga nag-o-oppose naman sa mga Amerikano sa Estados Unidos, sa BFA, lahat ng gawin mo sa Amerika, with the Americans, masama eh. Sila, narinig mo ba silang magreklamo laban sa mga inchik nung nagtayo ng mischief leave structures? So, wala naman kung tayo narinig. The reality is, sapagkat marami tayong islands at hindi natin mapadala ng security sa lahat ng mga islas, it's reality. Pero kahit na nandito ang VFA, the reality prevails. Ang katotohanan, ang sarili nga nating teritoryo tulad ng mischief leave, wala tayong nagawa ng sakupin ng China. Paano na lang ang mga isla sa Spratlys na inaangkin din ng 5 pang mga bansa? Ano pong nararamdaman nyo na itong problema sa mischief leave at saka sa Spratlys nasa inyong mga kamay dahil kayo po ang Westcom Commander? Well, I consider it as a great responsibility on my part to manage the situation in the area, but I have only limited resources and I have certain guidelines on how to manage this. So, wala namang problema. Sanay naman tayo sa mga ganitong situation. Kaya nga tayo nagkaroon ng 2 stars. Lakasan na lang ng loob, ika nga. Meron nga tayong karapatan, wala naman tayong kakayahan. Ang pinakamahalaga na meron tayong acts of effective occupation, exercise of sovereignty over these islands. At unang-una, meron nga tayong physically we occupy 8 of these islands. And then they also are being used by our fishermen. Tama daw na manatili tayo sa Spratlys. Sa mischief leave, posible daw na gamitin ng China ang rason na hindi ito sakop ng law of the sea dahil ang mischief ay hindi matatawag na isla. Kung ang istruktura na itinatag ng bansang China sa mischief leave ay para gamitin ng mga mangingisda na Chino, yun ay labag sa UN Convention on the Law of the Sea because this is for economic purposes and it is only the Philippines as the coastal state which has the right to authorize the construction of such structures for economic reasons. Lubog man o hindi, ang Pilipinas ang bukod tanging may karapatan sa mischief leave at hindi ang China. Sakop ito ng ating teritoryo. Pero ang tanong ay kung aalis ba ang China dito? May kakayahan ba tayong paalisin ito? Umaasa ang ating gobyerno na madadaan ang lahat sa mabuting usapan. Kundi man sa isang laro ng football sa pagitan ng mga sundalo ng iba't ibang bansang nasa Spratlys. Yung ginagawa natin ngayong sports na pakikipagtulungan, yun ay mga hakbang na maliliit tungo sa kooperasyon. Kasi hindi naman tayo dapat makipagbasag ulo ng dahil dito sa lugar na ito. Sa isang laban, ang mas matapang ay yung marunong umatras kung kinakailangan at hindi yung sugod ng sugod. Samantala, sa loob ng 2 araw, natapos namin ang aming misyon sa Spratlys. Panahon na upang magpaalam. Para sa mga maiiwan dito,
pag-alala sa mga mahal sa buhay na nasa malayo. Sa misis niyo yan, Sarge? Oo. Diba? Ito na naman kasamahan namin. Hey, Sarge. Si Mike. Saan naman po yan? Sa classmate namin doon, ma'am, sa baba. Naiwan namin doon. Pulutan nila. Sa ganang amin, nag-iwan kami ng tanda ng aming pamamalagi rito. Tulad din ng ginawa na ng marami ng pinalad na marating ang napakalayong lugar na ito. Pangalawang tagumpay na pagbisita ko na ito sa Spratlys. Minsan na akong muntik nang mawala ng tuluyan dito. Pero kahit may kaba, pilit ko pa rin itong binabalikan. Siguro dahil ang Spratlys ay bahagi ng aking trabaho bilang isang tagahatid ng balita. Bahagi ito ng aking mahabang paglalakbay. Ako po si Jessica Soho, ang inyong eyewitness.